Cassandra's POV. Dumalo kami't pinakilala kami ng asawa ko. Normal lang na makita kung magalit ang mommy niya dahil ang akala nito ay si Aurora ang fiancé ng anak niya. Buong akala ko ay tanggap na ako ng mommy niya dahil yun ang ipinapakita niya sa anak niya. Pero nagkamali pala ako dahil nang yakapin niya ako. Do you really think na matatanggap kita? Hindi yun mangyayari. Bulong niya sa akin. Sinikap kong itagong nararamdaman ko sa asawa ko dahil ayoko na mag-alala siya. Kumilos ako ng normal sa harap niya. Are you okay, baby? Tanong niya sa akin. Okay lang ako, love. Huwag mo akong alalahanin. Nakangiting sagot ko sa kanya. Okay, baby. Call me if you need anything. Saad nito sa akin bago pumunta sa mga kaibigan niya. Naiwan kami dito sa table kasamang mommy ni Thor na nilalaro ang kambal. Kahit ayaw niya sa akin na napangiti pa rin ako dahil tanggap niya mga apo niya. Simula kanina hindi ko na napansin si Aurora. Umalis na kaya siya? Alam ko na galit ito dahil pakaramdam niya na pahiya siya. Hindi ko rin gusto na makita na ganun siya, pero siya mismo nagpapahirap sa sarili niya. Nasa tabi ko si Cindy kasama ang dalawang bata. Simula kanina hindi nila pinapansin ang dalawa, tanging ang kambal lang. Hindi ko maiwasang masaktan para sa mga anak ko. Mga anak, okay lang ba kayo? Tanong ko sa kanila. Okay lang po kami, mama. Nakangiting sagot ng panganay ko. Kapag may kailangan kayo, magsabi ka agad kayo sa akin ha, paalala ko sa kanila. Opo, mama. Naging tahimik ang table namin dahil umalis ang mommy ni Thor. Pinakilala niya kasi ang mga apo niya sa mga kasosyo nila sa negosyo. Lumapit naman sa akin ang asawa ko. Baby, ipapakilala kita sa mga pinsan ko. Aniya sa akin. Love, dito na lang ako. Nahihiya kasi ako. Bulong ko sa kanya. Baby, wala kang dapat ikahiya. Sabi niya sa akin. Wala akong nagawa ko hindi sumama sa kanya papunta sa table ng mga pinsan niya. Guys, meet my wife, Cassandra. Saad niya sa mga ito. Ngumiti naman ako't binati ko sila. Hi guys, tipid na sabi ko. Hi Cassandra, you're so gorgeous. Papuri sa akin na isang babae. Ikaw rin ang ganda mo. Nakangiting puri ko sa kanya. Thank you. Sa tingin ko magkakasundo tayo. Ako pala si Lexa. Pakilala niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Pakilala mo naman ako sa mga magaganda mong anak. Nagmana talaga sila sa'yo, sabi nito. Hinila niya ako papunta sa table namin. Hayaan mo na si Thor doon, bulong niya sa akin. Lexa, sila palang mga anak ko, si Fiona at si Bianca. Pakilala ko sa kanya ng mga anak ko. Hi sa inyo, ako pala si Tita Lexa, pinsan ko si Daddy Tornio. Pakilala niya sa mga ito. Hi po Tita Pretty, ako po si Bianca, sabi sa kanya ni Bianca. Hi rin po sa'yo Tita Sexy, ako po si Fiona. Nakangiting sabi ng panganay ko. Ang gaganda naman ng mga pamangkin ko. Papuri niya sa mga to. Salamat po. Panabay na sagot ng mga anak ko. Lexa, thank you. Hindi ko maiwasang sabihin sa kanya. Huwag ka mag-thank you. May bayad yan. Biro niya sa akin. Kung pera yan, wala ko noon. Sabi ko sa kanya. Gusto ko jowa. Tumatawang sabi niya sa akin. May single naman atang mga kaibigan si Thor. Sabi ko sa kanya. No, ayaw ko. Never magiging matandang dalaga na lang ako kaysa pumatol sa mga kaibigan niya. Lalo na kay Andrew. Ew! Maarteng sabi nito. Kaya napangiti naman ako. Siguro may something sa kanila ni Andrew na yun. Matanong nga minsan si Thor. Tumawa ko bilang sagot sa kanya. Hindi na ito bumalik sa table ng mga pinsan niya. Nakisama na siya sa amin. Naglalakad pabalik sa table namin ng mommy ni Thor. Cassandra, sa tingin ko inaantok ng mga bata. Saad nito sa akin. Opo, ganitong oras po kasing tulog nila. Sagot ko sa kanya. Patulugin mo muna sila. Utos nito sa akin. Tita, saway sa kanya ni Lexa. What? Tanong nito kay Lexa. Asawa siya ni Thor. Huwag mo naman siyang kausapin na parang tauhan mo lang. Sagot nito sa tiyahin niya. Okay lang Lexa. Tatawagin ko lang si Thor. Saad ko dito. Iniwan ko sila habang karga ko si Simon at hawak naman ni Cindy si Carlos. Pinuntahan ko si Thor. Umiinom kasi ito kasama ang mga kaibigan niya.
Nang makita niya ako kagad itong tumayo para salubungin ako. Love, pwede mo ba akong samahan sa magiging kwarto ng kambal? Tanong ko sa kanya. Of course baby, are you sleepy Simon? Tanong nito sa anak niya. Yes daddy, sagot naman ng anak namin. Let's go baby, saad niya sa akin. Pinuntahan namin ng mga bata, umakyat kami sa magiging kwarto namin. Sa guest room tumuloy ang 2 bata kasama si Cindy. Ako na pong bahala sa kanila ate, sabi nito sa akin. Salamat Cindy. Tumawag ka kapag may kailangan ka, sabi ko sa kanya. Opo ate, good night po. Mga anak magpapakabait kayo kay ate Cindy niyo ha? Good night, I love you, sabi ko sa kanila. Hinilikan ko sila sa pisngi. Good night mama and daddy, sabi nila sa amin. Good night kids, saad naman ni Thor sa kanila. Lumabas na kami at pumunta sa silid namin. Pagpasok namin ipinalitan ko ng damit ang kambal. Tumingin ako sa asawa ko na nakatingin ngayon sa akin. Medyo lasing na ito dahil namumula ng leeg niya. Love, may problema? Tanong ko sa kanya. Wala naman baby, masaya lang ako nakasama ko na kayo. Sagot nito sa akin habang may ngiti sa labi. Ako nang bahala dito. Puntahan mo na mga pinsan mo, alam ko na gusto mo pang uminom, sabi ko sa kanya. Promise baby, behave lang ako. I love you baby, matulog ka na ha, huwag mo na akong hintayin. Sabi nito. Lumapit siya sa amin. Una niyang hinalikan ang 2 niyang anak na nagdedede ngayon. Sleep na kayo babies. Behave lang kayo kay mommy okay? Kausap niya sa mga ito. Bumangisgis naman ang kambal. Hindi na sila sumagot sa daddy nila. Labas na ako baby. Paalam niya sa akin. Hinalikan niya muna ako sa labi. Parang ayaw na nga tumigil kung hindi ko lang inawat. Tama na love. Baka iba na naman ang gawin mo. Sabi ko sa kanya. Humakbang na ito paalis. Love you baby, ikaw lang ang love ko. Pahabol nito bago lumabas ng pintuan. Napangiti na lang ako sa mga kalokohan niya. Nang sulyapan ko ang kambal ay tulog na ang mga to. Inayos ko ng mga bote nila. Hinugasan ko para malinis. Naglinis na rin ako ng katawan at nagsuot ng pantulog. Alas 11 na pala ng gabi, inaantok na rin ako. Mga akit na ako sa kama nang may narinig akong kumakatok sa may pintuan. Inayos ko sarili ko bago ko binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang mommy ng asawa ko. Pumasok ito at sumunod naman ako sa kanya. Umupo ito sa couch. Ako naman ay nakikiramdam lang. Pumunta ako dito para balaan ka at kausapin na rin. Bakit bumalik ka pa? Tanong ito sa akin. Hindi po akong kusang bumalik. Magalang na sagot ko sa kanya. At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Galit na sabi nito sa akin. Kagaya po na sabi ni Thor, nagkita po kami sa Iloilo. Kung ako lang po masusunod ay hindi na po ako babalik dito. Maayos pong buhay ko doon, sagot ko sa kanya. Maayos pala, pero bakit bumalik ka pa? Sorry po kung bumalik kami. Pero si Thor po yung may gusto na bumalik kami dito. Parang iiyak na sabi ko, pinigilan kong luha ko. Ano bang ginawa mo sa anak ko? Para gawin yung mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Masaya ka ba dahil kasal na kayo? Kahit nakalmadong boses nito ay mahihimigan mo pa rin ng galit. Hindi ako sumagot at yumuko lang ako. Akala ko ititigil na to pero mukhang nagsisimula pa lang to. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Hindi ka nararapat sa pamilya namin. Hindi mo alam kung anong kahihiyan ang dinala mo. Maaring legal kayong mag-asawa pero gagawin ko lahat para magkahiwalay kayo. Sa mga sinabi niya doon na bumagsak ang mga luha ko, lumapit ito sa akin at sinampal ako. Hindi lang isa, kung hindi 3 sampal ang ginawa niya. Huwag kang magsusumbong kay Thor dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Babala niya sa akin bago lumabas sa silid namin. Napaupo ako sa sahig habang hawak kong pisngi ko. Hindi ako nasaktan sa sampal, mas nasaktan ako dahil alam ko na hindi niya ako tanggap. Hindi ko alam kung ano nga ba dapat kong gawin para matanggap niya ako para sa anak niya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong emosyon. Umiyak ako ng umiyak. Alam ko na magtatakang asawa ko kapag nakita niya mata ko bukas. Magdadahilan na lang ako. Sa ngayon ay titiisin ko mga gagawin sa akin ng mami ni Thor. Gusto kong ipakita sa kanya na mali ang pagkakakilala niya sa akin. Nais kong ipakita sa kanya na nararapat ako sa anak niya. Buo ng desisyon ko. Kukunin ko loob niya. Hindi ako pwedeng umalis na lang kagaya ng dati.
Nangako ako sa asawa ko na mananatili ako sa tabi niya at tutuparin ko yon. Hindi pa rin ako makatulog. Narinig ko na bumukas ang pinto at alam ko na asawa ko yon. Nagkunwari akong tulog. Naramdaman ko na yumakap ito sa akin. I love you, baby. Bulong niya sa akin. Hindi ko napigilan ang luha ko. Tahimik akong umiyak ulit. Gusto ko rin siyang sagutin. Hinintay ko na makatulog ito. Nang narinig ko ng munting hilik niya ay bumulong ako sa kanya. Mahal na mahal din kita, Thor. Pagkatapos kong sabihin ay naramdaman ko na masinigpitan niyang pagyakap sa akin. Ramdam ko ang kapanatagan sa piling niya. Ang kailangan ko na lang gawin ay magtiwala sa kanya. Ipinikit ko ng mga mata ko. Nais kong ipahinga ang katawan at isipan ko. Dahil bukas ay magsisimula na ako sa mission ko. Mamahalin at tatanggapin mo rin ako, madam. Maaga pa lang ibumangon na ako kahit na medyo masakit ang ulo ko. Nais ko magluto ng umagahan namin. Inayos ko na munang kumot ng mag-ama ko. Pagkatapos ay nag-ayos ako ng sarili bago bumaba sa kusina. Alam ko na tulog pa ang mga tao. Tanging ang mga kasambahay nila ang abala sa paghahanda ng almusal. Magandang umaga po, sabi ko sa kanila. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Cassandra na lang pong itawag niyo sa akin, manang. Nakangiting sabi ko. May kailangan po ba kayo? Tanong nito sa akin. Pwede po ba akong tumulong? Tanong ko sa kanila. Hindi ko ito bahay kaya nais kong humingi ng permiso. Baka po magalit si Sir Thor. Nag-aalang sagot nito. Hindi po yan. Katunayan po ay akong naghahanda ng pagkain namin. Ani ko rito. Nakita kong pagkabahala sa mukha niya. Sige po, manang, labas na po ako. Paalam ko sa kanya. Huwag na po. Sige po, tutulungan ko na lang po kayo, sabi nito sa akin. Napangiti naman ako. Maraming salamat po. Cassandra na lang pong itawag niyo sa akin, manang. Sigurado po ako na hindi magagalit si Thor. Assurance ko sa kanya. Sige, tipid na sagot niya sa akin. Alam kong naiilang sila sa akin. Kahit ako'y ganun din naman. Nagsimula na ako maghiwa ng mga kailangan ko para sa fried rice. Simpleng agahan lang ang gagawin ko. Nakakabinging katahimikan sa pagitan ko at sa mga kasambahay nila. Alam ko na nakatingin sila sa akin. Hindi ko rin alam kung anong nasa isipan nila. Nang lingunin ko sila ay umiwas sila ng tingin sa akin. Marami akong niluto dahil sinama ko na rin ang lahat ng tao dito sa bahay. Iha, bakit ang dami mong niluto? Nagtatakang tanong sa akin ni Manang. Sinadya ko po na damihan para lahat po tayo makakain. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nakita kong pagkabigla sa mukha nila. Hindi kasi pwede yung ginagawa mo. Baka magalit si Madam. May sarili kaming pagkain. Saad nito sa akin. Ganun po ba? Sorry po, hindi ko po alam. Akala ko po kasi pwede. Huwag po kayong mag-alala, tatanggapin ko po ang galit niya. Nakangiting sabi ko. Hihingi lang din po ako ng konting pabor. Huwag niyo po sana ipaalam na ako pong nagluto. Baka po kasi hindi niya kainin, sabi ko dito. Sige, iha. Itatabi ko na tong kalahating niluto mo para sa mga kasama ko. Paalam sa akin ni Manang. Sige po. Mamimili na lang po ako mamaya ng mga kapalit na mga kinuha ko. Saad ko sa kanya. Ngumiti naman sila sa akin. Umakyat na ako pabalik ng silid namin. Pagpasok ko ay napangiti ako dahil gising na ang kambal at ginigising nila ang daddy nila. Good morning, gwapo kong kambal, sabi ko sa kanila. Hinalikan ko sila. Malambing ang mga ito dahil niyakap nila ako at hinalikan din. Ginigising niyo ba si daddy? Tanong ko sa kanila. Yes, mami. Daddy, wake up ka na daw, sabi ng babies mo. Bulong ko sa tenga niya. Tanging sagot niya. Gumising ka na po, breakfast is ready. Nangialam ako sa kusina niyo. Nakangusong sabi ko sa kanya. It's okay, baby. You can do whatever you want here. Ano yan sa akin? Kailan ba tayo uuwi sa bahay natin? Tanong ko sa kanya. May nangyari ba? Tanong nito sa akin. Wala naman, sagot ko sa kanya. What happened to your eyes? Umiyak ka ba? Nalagyan lang ng sabon na maghilamos ako. Sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Kumunot ang noon nito. Alam ko na hindi siya maniniwala sa akin. Napabuntong hininga din ito. Love, nagsasabi ako ng totoo. Pwede ba akong humingi ng favor? Huwag mo sanang sabihin sa mommy mo na ako nagluto ng breakfast. Nakatingin lang ito sa akin. Okay baby, sagot niya bago binalingan ng kambal. Hey kiddos! Good morning daddy, sabi naman ng kambal.
Nilaro niya muna ang kambal. Ako naman ay nanonood lang sa kanila. Love, puntahan ko lang sa kabilang tatlo. Paalam ko sa kanya. Okay baby, bababa na rin kami. Sumunod na lang kayo, sabi niya sa akin. Okay love. Lumabas ako't pumunta sa kabilang silid. Napangiti naman ako dahil gising na sila. Nagpapasalamat din ako dahil inaalagaan sila ni Cindy ng mabuti. Bumaba na kami pumunta sa dining area. Kinakabahan na naman ako dahil nasa hapag ng mga magulang niya. Good morning po. Good morning Iha. Nakangiting sabi sa akin ng mommy niya. Let's eat na baby, sabi sa akin ng asawa ko. Umpo naman ako sa tabi niya. Nagsimula kaming kumain habang ang daddy ni Thor ay may mga sinasabi tungkol sa negosyo. Iniiwasan ko na lang na mapatingin sa mommy niya. Iha, balita ko may bake shop ka. Opo, nasa Iloilo po, sagot ko sa kanya. Bakit? Babalik pa ba kayo sa Iloilo? Tanong nito sa akin. Ma'am, hindi pa namin napag-uusapan yan. Next week ay uuwi kami doon. Sagot ni Thor. What about your work? Tanong nito sa anak niya. Gagawin ko pa rin ang trabaho ko, ma'am. Ang buong akala ko pa naman ay dito na muna kayo titira. Nagtatampong sabi nito kay Thor. Pag-uusapan namin, ma'am. Sagot nito sa ina niya. Okay lang naman na dito muna kayo, kahit isang linggo lang. Hindi ba Cassandra? Tanong nito sa akin. Tumingin ako sa asawa ko. Alam ko na sa uri ng tingin niya, sinasabi niya na kahit anong desisyon ko'y okay lang. Opo. Nautal pang sagot ko. Okay na pala. Pasensya na kayo dahil gusto ko lang makasama ang mga apo ko. Masayang sabi niya. Kahit na nag-aalala ako, iniisip kong mag-ama ko. Alam ko na maintindihan din ako ng dalawa ko pang anak. Manang, ang sarap ng food ngayon, sabi nito kay Manang. Nakita kong ngumiti ang mga kasambahay. Ganon din ang asawa ko. With love po kasi, sagot sa kanya ni Manang. Sana ganito palagi, sabi nito. Napangiti naman ako dahil nagustuhan niya. Nang matapos kaming kumain ay inasikaso ko ng mga bata. Baby, maligo tayo sa pool, sad ng asawa ko. Daddy, maliligo po ba tayo? Tanong ni Bianca. Opo, kaya bumaba na tayo, sabi niya sa mga bata. Ate Cindy, turuan mo kaming mag-swim ha? Sabi nito kay Cindy. Sige, sagot naman ni Cindy. Yay! Thank you po Daddy, niyakap nila si Thor. Mauna na kayo sa baba Cindy, sabi ng asawa ko. Sige po kuya. Nang kami na lang ang naiwan ay niyakap ako ng asawa ko. Thank you baby, bulong niya sa akin. Para saan love? Sa lahat, alam kong hindi madali sa yung pakisamahan si mommy. Pero ginawa mo pa rin, aniya sa akin. Para sa yung gagawin kong lahat, sagot ko sa kanya. Niyakap ko siya at hinalikan sa labi. Tayo na love, baka mamaya iba na naman na mapuntahan ng pahalik-halik mo. Biro ko sa kanya. Pwede na siguro ang 5 minutes baby. Nakangising sabi niya. Tigilan mo ko love, makita ka ng kambal. Diyos ko baka paglaki nila, magmana pa sila sa pagiging babaero mo. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo nun, magkakaroon na kaagad tayo ng apo. Tumatawa na ito ngayon. Lagot talaga kayo sa akin. Ikaw ang malalagot sa akin mamayang gabi baby. Ilang araw na akong diet sa ginagawa mo. Nakangusong bulalas nito. Thor Carlos Montemayor, bumaba na nga tayo. Pagalit na sabi ko kasi umiinit na naman ang mukha ko sa mga pinagsasabi niya. Bakit ka namumula baby? Ang init lang kasi, saka gusto ko nang maligo. Ikaw na magbuhat sa kambal, alam ko na kaya mo na sila. Sabi ko sa kanya. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba sa pool area nila. Ang ganda talaga ng bahay nila. Iba talaga kapag mayaman. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. At bakit ka nakangiti? Iniisip mo ba na magiging reyna ka sa pamamahay ko? Galit na sabi ng mommy ni Thor na nasa likuran ko na ngayon. Po, ano po yung sinasabi niyo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Huwag kang umarte na para bang hindi mo ko naiintindihan. Wala po talaga ako. Baby, tawag sa akin ni Thor. May problema ba ma'am? Tanong nito sa mommy niya. Wala naman anak, nag-uusap lang kami ni Cassandra. Di ba Cassandra? Sagot niya kay Thor. Yes love, nag-uusap lang kami tungkol sa kambal. Pagsisinungaling ko sa asawa ko. Sa tingin ko, magkakasundo kayo ng asawa ko ma'am. Mabait si Cassandra. Saad ng asawa ko. Sa tingin ko rin anak, sagot nito kay Thor. Baby, mauna na kami doon, sunod ka na lang. Sabi sa akin ng asawa ko. Sige love,
Nakangiting sagot ko sa kanya. Nakarating na sa pool ang mag-ama ko. Lagi mong tatandaan na hindi kita gusto. Isa kang gold digger. Hindi mo may tatago na kayamanan lang na anak kong habol mo. Matapang nasabi niya sa akin bago umalis sa tabi ko at sumunod sa pool. Malungkot ko itong tinanaw mula sa pwesto ko. Huminga ako ng malalim bago sumunod sa kanila. Mama, marunong na po akong lumangoy. Pag-imporma sa akin ng panganay ko. Wow, good job ate. Me too mama. Sabi ni Bianca. Wow, good job din sa'yo anak. Come on baby. Sabi sa akin ng asawa ko. Bumaba na ako para daluhan sila. Hindi ako tumingin sa mommy ni Thor. Hindi ko kaya ang tingin niya sa akin. Pakiramdam ko ay sinasaktan na niya ako sa isipan niya. I'm so happy baby. Bulong sa akin ng asawa ko. Me too love. Pabulong din na sagot ko. Masaya kaming nagtampisaw sa tubig na puno ng tawanan ng buong paligid. Nakikitawa rin kasi ang mga kasambahin nila sa amin. Tanging mommy lang ni Thor ang hindi masaya. Iho, I need to go. Paalam nito sa anak niya. Okay mom. Sagot ng asawa ko at balik ulit sa pakikipagkulitan sa mga bata. Nakahinga ako ng maluwag nang makaalis na ito. Hindi na kasi ako maiilang nang umiti at tumawa. Ang hirap talaga kapag nasa tabi o paligid mo lang ang mga taong may ayaw sa'yo. Bawat galaw mo'y mag-aalangan ka. Nais ko pa rin kasi itong irespeto dahil ina siya ng asawa ko. Hihintayin kong araw na magugustuhan niya ako. Ang dapat kong gawin ngayon ay sulitin ang oras kasama ang pamilya ko. Masayang natapos ang swimming namin sa pool nila. Umakyat na kami papunta sa kwarto namin. Inasikaso kong mga bata. Baby, okay lang ba sa'yo na magstay tayo dito? Tanong niya sa akin. Oo naman love. Gusto kong subukan na bigyan ng chance ang mommy mo. Hindi mo siya masisisi kung hindi pa niya ako natatanggap ng lubusan. Siguro time na rin na magpa-impress ako sa kanya, hindi ba? Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay baby, pero kapag may problema magsabi ka kagad sa akin. Aniya sa akin. Opo love, sagot ko sa kanya. Hapon na ngayon kaya bala kong pumunta sa grocery para mamili na mang ipapalit ko doon sa fridge nila. Kasama ng mommy niya ang kambal. May lakad ka ba baby? Tanong niya sa akin. Kasalukuyan kasi ako nagbibihis. Yes love, pupunta kasi ako ng grocery. Sasaba ka ba? Tanong ko sa kanya. Nakita kong sumilay ang ngiti sa labi niya. Bakit ibang tingin ko sa ngiti mo na yan? Tanong ko sa kanya. Wala baby, sama ko ha. May magagawa pa ba ako? Wala baby. Baby pwede bang magpalit ka ng damit mo? Mas bagay sa yung dress. Nakangising sabi niya. Tinignan ko ito ng masama dahil alam ko nang iniisip niya. Pero dahil gusto ko rin ay naghanap ako ng dress na pwede kong isuot. Mag-iinarte pa ba ako? Much better baby. Sabi nito sa akin habang malawak ang ngiti. Ang ganda ng ngiti natin ha? Puna ko sa kanya. Of course baby. Mabilis na sagot nito, inirapan ko siya at lumabas na ako sa kwarto namin. Mabilis naman itong sumunod sa akin. Pinuntahan ko muna si Cindy at sinabing pakitignan ng mga bata. Nagpunta rin muna kami sa mommy niya para magpaalam. Ma, may pupuntahan lang kami, sabi niya sa ina niya. Okay son, ako nang bahala sa mga apo ko. Thanks ma'am, alis na po kami. Paalam ko dito. Okay iha, ingat kayo. Peking sabi nito. Alam ko na pinipilit lang niya akong pakisamahan kapag nasa paligid si Thor. Bumiyahe kami papunta sa supermarket. Habang papasok kami nakatingin sa amin ng mga tao. Bigla ko nailang. Alam ko na nakilala nila ang asawa ko. Hinihila ko ang damit ng asawa ko dahil proud itong naglalakad. Sa sobrang gwapo kasi nito ay talagang agaw pansin talaga siya. What baby? Tanong nito sa akin. Nakatingin sila sa atin, nahihiya ako. Bulong ko sa kanya. Nagulat ako nang hapitin niyang bewang ko. Okay na ba to? Mas maganda na mas malapit ka sa akin dahil nahinis ako sa mga lalaking tumitingin sa'yo. Nakangising turan niya. Ako naman itong hindi makapaniwala sa ginawa niya. Nawala tuloy sa isip kong mga tao sa paligid namin. Ewan ko sa'yo, ayan ka na naman sa pagiging seloso mo, sabi ko sa kanya. Tumawa lang ito. Nagsimula na kaming mamili, halos punuin niyan 2 cart namin. Kung hindi ko pa pinigilan, ay malamang magdadagdag pa siya. Love, okay na to, baka maubos naman ang pera ko. Naka-budget lang to eh. Sino ba kasi nagsabing ikaw ang magbabayad? Bakit palang daming itong mga binili mo?
Ang alam ko maraming ganyan sa bahay. Nagtatakang tanong niya sa akin. Ang totoo love, niluto ko na lahat kasi sinama kong pagkain ng mga kasambahay ninyo. At yung iba naman para sa kanila, kaya ako namili kasi gusto kong palitan ng stock sa pantry nyo. Paliwanag ko sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong halikan. Ano bang ginagawa mo? Tayo na nga't magbayad na tayo, sabi ko sa kanya. Ang swerte ko kasi ang ganda ng misis ko't ang bait pa. Higit sa lahat masarap, sabi niya sa akin pero pabulong lang ang huling salita. Nangamatis na naman ang buo kong muka sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Kaya pasimple ko siyang kinurot sa tagiliran. Ouch baby, manahimik ka na nga dyan, saway ko sa kanya. Kinikilig kasi ako sa mga banat niya. Ang sweet niyo po sir, kinikilig na sabi ng cashier sa asawa ko. Sweet din naman tong misis ko, higit sa lahat maganda siya diba? Tanong nito sa cashier. Napatingin naman sa akin ng cashier, siguro naisip niya na may kasama pala si sir niya. Gusto ata nito makipagkilala sa asawa ko. Oo po sir, ang ganda po ni ma'am. Parang hindi pa siguradong sagot niya sa asawa ko. Kaya nga mahal na mahal ko yan. Pagmamalaki naman ito sa kausap na ngayon ay biglang nalungkot sa narinig. Inirapan ko naman ang asawa ko sa mga pambobola niya. Narinig kong natawa to. Ang swerte naman po ninyo ma'am. Kausap nito sa akin. Akala mo lang swerte ako. Medyo mataring na sagot ko dito. Hindi ko rin alam pero bigla na lang akong nainis. Hindi na ito nagsalita at tinuloy ang trabaho niya. Lumapit sa akin ang asawa ko. Humawak ito sa bewang ko. May problema ba baby? Tanong nito sa akin. Wala, tipid na sagot ko sa kanya. Bakit ka nakasimangot? Tanong pa nito ulit. Pwede ba Tor, manahimik ka na lang dyan? Naiinis na sabi ko sa kanya. Hindi ko siya tinignan dahil ramdam kong titig niya sa akin. Hinimas ng likod ko. Ako naman ay binaliwala lang ito at nakatingin lang sa mga pinamili namin. Nang matapos kami binigyan ng asawa ko ng tip ang bagger at cashier, kaya nakita ko natuwa ito. Maraming salamat po sir. Pasasalamat nito sa asawa ko. You're welcome. Thank you po ma'am, sabi naman ng bagger. Ngumiti lang ako dito. Hindi naman kasi ako nagbigay kaya ngumiti na lang ako. Let's go na baby. Seryosong sabi ng asawa ko, parang galit ito. Hinila niya pa ako para makaalis na kami doon. Dahan-dahan naman, ang bilis mong maglakad, sabi ko sa kanya. Pero parang bingi lang to, nagulat na lang ako na bigla na lang niya akong buhatin. Ay, ano bang ginagawa mo love? Tanong ko dito. Ang bilis din kasi niya maglakad papunta sa parking lot. Pinasok niya ako sa loob ng kotse. Lumabas ulit siya para ayusin ang mga pinamili namin. Maang lang ako nakatingin sa kanya. Ang bilis kasi ng bawat galaw niya, pero nakikita kong inis sa mukha niya. Ano na naman kayang problema ng lalaking to? Samantalang kanina, nakikitawa pa siya doon sa cashier. Pumasok ito sa driver's seat. Nagsimula na itong magmaneho. Tumingin ako dito at kitang-kita kong pag-ikting ng panga niya. Gabi na't medyo mabigat ng daloy ng trapiko. May problema ka ba? Hindi ko mapigilang magtanong sa kanya. Hindi niya ako pinapansin. Bakit hindi mo ko kinakausap? Hindi pa rin to sumagot. Tinanggal kong seatbelt ko. Tinignan ko siya ng masama. Handa na akong buksan ng pinto para lumabas sa kotse. Nakahinto kasi ang kotse kaya pwede pa akong bumaba. Okay, fine. Huwag mo akong kausapin. Galit na sabi ko sa kanya. Hindi ko napaghandaan ang sumunod niyang ginawa. Mabilis niya akong binuhat at pinaupo sa kandungan niya. Walang pasabi niya akong siniil ng maalab na halik. Ramdam kong gigil sa paraan ng halik niya. Hindi ko tinugon ang halik niya. Humito ito tumingin sa akin. Kiss me back baby. Utos niya. Hindi kita hahalikan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. Matapang na sabi ko sa kanya. Nagsiselos ako kasi ngumiti ka dun sa bagger. Parang batang sabi nito. Ano? Nagsiselos ka dun? Napatampal ako sa noo ko. Yes baby, kasi sa akin ka lang dapat ngumitit na iinis akong nakikita kitang may magandang ngiti sa ibang lalaki. Ikaw nga nakikipaglandian doon sa cashier. Inis kong sabi sa kanya. Hindi ako nakikipaglandian baby. Pagtatanggi nito. Ewan ko sa'yo. Are you jealous baby? Nakangising tanong niya sa akin. Hindi, bakit naman ako magsiselos sa kanya? Mas maganda naman ako doon, sabi ko dito. Exactly baby, I love you. Bulong nito sa tenga ko. Kinagat din niya ito at nagbigay yun ng init sa buong katawan. Ramdam ko rin ang matigas na bumubukol sa kinaupuan ko. Tutor. Paungol na tawag ko sa kanya
Nang hinalikan niya ang leeg ko. Baby, I want you. Saad niya sa akin, tumingin ako sa kanya, tinalikan niya ako. Tinugon ko ito at naging mapusok ang naging halik namin. Nawala na sa isip namin na nasa gitna kami ng trapiko. Patuloy kami sa ginagawa namin akmang sisimulan na namin gawin ang gusto namin nang marinig namin ang lakas ng busina ng mga sasakyan sa likuran namin. Shit, napamura to sa inis. Love, balik na ako sa pwesto ko. Paalam ko sa kanya. No baby, stay here. Love, mamaya na lang po. Magmaneho ka na baka kasi madisgrasya pa tayo, sabi ko sa kanya. Pero, wala nang pero love. Putol ko sa sasabihin niya. Lagot ka talaga sa akin mamaya baby. Pagbabanta niya. Ready ako turkey, nangaakit na sabi ko. Shit, magmaneho ka na dyan at huwag kang magmumura kapag nandyan ang mga bata. Lagot ka talaga sa akin, paalala ko sa kanya. Sorry baby, alam mo naman ang epekto ng pagtawag mo ng turkey? Pangaasar ko sa kanya. Baby, kung ayaw mong gawin ko dito ngayon, tumigil ka na. Pagbabanta niya ulit. Tinignan ko siya na nakakaakit. Itinaas kong dress ko para makita niyang legs ko na alam kong kahinaan niya. Ang gwapo mo, love. Papuri ko sa kanya gamit ang bedroom voice ko. Sabay kagat ng ibabang bahagi ng labi ko. Shit, stop it baby. I love you, Torky. Sad ko ulit sa kanya. Nakita kong pag-ikting ng panga niya. Mapansin ko na nakapasok na kami sa subdivision nila. Bigla niyang tinigil ang kotse at kinalas ang seatbelt niya. Alam ko na susunod niyang gagawin at hindi ako nagkakamali. Kinalas niya ang sinturon niya. Ako naman ay tinanggal kong seatbelt ko. Kaya mabilis niya akong binuhat papunta sa kandungan niya. Panagutan mong ginawa mo, sabi niya sa akin habang kita kong pagnanasa sa mga mata niya. Ang gwapo niya at ang pungay ng mga mata niya. Ramdam na ramdam kong kaibigan niya na ngayon ay handang-handa na. Handa akong managot love. Sagot ko sa kanya. I love you so much baby. Sabi niya sa akin bago niya sakupin ang labi ko. Ano ang gagawin ni Cassandra para makuha ng tuluyan ang loob ng ina ni Thor? Matanggap pa kaya siya ng ginang? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.